Pagkapasok nila Orhan ng dungeon ay tinalakay muna ni Orhan sa buong group 10 ang mga gagawin nila ngayong araw. Pero kahit kampante siya na kayang-kaya nila ang mga kinakailangan nilang gawin ngayong araw ay parang hindi pa rin siya mapanatag dahil pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari sa dungeon. Nang mapansin niya ang tingin sa kanya ni Logan ay naisip niya na baka ito lang siguro ang rason kaya hindi siya mapanatag. Tinanong siya ni Caroline kung ano-ano umano ang mga klase ng halimaw na makakalaban nila ngayong araw dahil hindi na ito makapaghintay na manligpit na naman ng mga halimaw. Kaya muli niya itong pinayuhan na hindi ito dapat palaging magmadali na sumugod kaagad sakaling may nakikita itong halimaw dahil isa pa din itong defender. May limitasyon lang ang bawat isa sa kanila at mas maganda kung matututunan nito na kumilos bilang parte ng isang grupo. Dagdag pa ni Logan na kahit umano ang kilalang si Albert ay sinabi na ang pagtutulungan ang siyang pinaka-importante. Nakilala naman kaagad ni Orhan ang tinutukoy ni Logan na si Albert Sensible dahilan para mapalingon din sa kanila si Selma. Si Albert pala ang kinikilalang pinakamalakas na miyembro ng Night Sky Silver Rabbits. Ngunit nasawi ito nung nakaraang taon habang nilalabanan ng Black Dragon sa floor 92. Gayunpaman ay tinuturing pa din siyang hero ng mga taga Silver Rabbits. Kaya muli ding naalala ni Caroline na nasawi si Albert dahil prinotektahan nito ang isa nilang kasama na dapat ay trabaho ng isang defender. Ito ang rason bakit gusto niyang lumaban sa front lines dahil ayaw niyang malagay sa kapahamakan ng iba. Napansin naman kaagad ni Orhan ang di naramdam ni Caroline kaya umisip siya ng paraan para muli itong mabuhayan. Pagkadating nila ng floor 36 ay kinausap ni Selma si Orhan. Napansin na din ito na parang nagugustuhan na si Orhan nila Logan. Ikinatuwa din ito ni Orhan dahil nung una ay nabahala din siya matapos lumabas ang news article tungkol sa pagkakatanggal niya pero buti na lang ay tinanggap pa din siya. Dahil napag-usapan nila kanina si Albert ay nabanggit na din ito ni Selma. Aminado si Selma na sobrang laking kawalan ni Albert sa Silver Rabbits at hanggang ngayon ay sinusubukan pa din nila na mapunan ito. Napagtanto kagad ni Orhan kung ano ang gustong sabihin ni Selma pero alam niya na hindi siya pwede sapagkat parehas silang enchanter at lalong-lalo na kung ang isa sa kanila ang pinakamagaling na enchanter ng kontinente. Ito din pala ang iniisip ni Vince pero ang gusto naman niya umano ay maging isang swordsman kaya gusto ni Selma na makita kung ano ang kaya niyang gawin. Nang mag-umpisa na sila ay dito na din napansin ni Sofia na parang malungkot din na wala silang kasamang ibang grupo. Ipinaliwanag ni Orhan na dahil maraming daanan sa loob ng dungeon ay kailangan nilang maghiwa-hiwalay para mahanap ang floor boss. Kaya napagtanto din kaagad ni Logan na parte din pala ito ng kanilang pagsasanay. Dagdag pa ni Orhan na may ibang adventurers ang paulit-ulit na ginagalugad ang dungeon para makalikha ng mapa at kung malaman na nila ang tamang daan ay maibabahagi na nila ito sa iba. Ito ang ikinaganda sa mga malalaking clan kagaya sa Silver Rabbits. Pagkadating nila Luna sa Adventurers Guild ay kaagad nilang hinanap ang Guild Master. Kahit nasa meeting pa ito ay sinabi ni Luna sa receptionist na kailangan na nila kaagad ang tulong ng Guild Master para puwersahang i-teleport palabas ng dungeon ang mga adventurer na nasa loob. Pagkadating nila Orhan sa floor 40 ay nagtaka sila Sofia na kanina pa sila nagpapalakad-lakad dito pero wala pa din silang makitang halimaw. Tinanong ni Logan si Orhan kung ganito ba talaga sa floor 40 pero kahit si Orhan ay nagtataka din at parehong-pareho ang nararamdaman niya ngayon sa naramdaman niya kanina bago sila pumasok ng dungeon. Biglang may nagpakitang isang Asher Goblin sa kanila kaya nang makita ito ni Caroline ay dali-dali niya itong sinugod. Hindi na ito napigilan pa ni Orhan kaya ginamitan niya na lang ng agility down ng Asher Goblin. Tuwang-tuwa si Caroline na matagumpay niya na iligpit ang Asher Goblin ngunit hindi naman siya nakaligtas sa sermon mula kina Orhan. Muling ipinaalala sa kanya ang kanyang role na kung hindi siya mag-iingat ay malalagay din sa panganib ang kanyang mga kasama kagaya kina Logan at Sofia. Naintindihan naman niya kagad ang ibig sabihin ni Orhan kaya humingi siya ng tawad. Napagpasyahan ni Orhan na turuan na lang din si Caroline tungkol sa active defense. Isa itong pamamaraan na pwede niyang magamit tuwing may gagawin pa lang na atake ang kalaban. Kung malalaman niya kagad ang susunod na atake ng kalaban ay pwede niyang punteryahin ang vital point na kailangan para sa atake na gagawin nito at dito niya na ito mapipigilan sa pag-atake. Dahil sa nakakamanghang itinuro ni Orhan kay Caroline ay kaagad ding nakiusap si Logan na turuan din siya. Nang makaharap na nila Oliver ang Guildmaster ay kaagad na hiningi nila ang tulong nito para gamitin ang Force Teleport sa dungeon. Pero ayon sa Guildmaster ay sobrang laki ng mana ang kailangan dito at ginagamit lang ito kung kailangan talaga. Kaya dito na nila sinabi ang tungkol sa Black Dragon na posibleng nasa taas na napalapag ng dungeon matapos itong pumasok sa Fickle Gate. Sa ngayon ay posibleng may inaatake na itong mga adventurer kaya kailangan na nilang magmadali. Naisip ni Logan na magpaturo kay Orhan tungkol naman sa debuff.
Nilinaw ni Orhan na hindi ito madaling spell at para maging epektibo ito ay kailangan niya munang alamin ang magic resistance ng kalaban para makapag-adjust siya ng maayos sa kanyang spell. Isa pa ay hindi na din halos gumagana ang mga debuff spell sa mga floor bosses mula floor 61 pababa. Kung gagamitin niya ito ay dapat alamin niya muna ang mga magic resistance ng mga halimaw sa mga mabababang palapag ng dungeon. Sa ngayon ay tanging maipapayo lang muna ni Orhan kay Logan ay hasain ng mga buff spell at kumuha ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Naisip ni Orhan na turuan na lang din siya ng isa sa nakakatuwang paraan sa paggamit ng mahika. Pinakita niya sa mga ito ang dalawang halimaw na papalapit sa kanila pero may nakaabang na pala siyang trap magic. Isa itong mabisang paraan para mabawasan nila ang mga panganib mula sa kanilang likuran nang sa gayon ay makapag-focus ang buong party sa mga kalaban na nakakasalubong lang nila. Sa pamamagitan nito ay magkakaroon sila ng kalamangan sa labanan at isa ito sa trabaho din ng enchanter. Sobrang namangha naman si Logan sa mga itinuro ni Orhan at sigurado na siya na si Orhan ang klase ng enchanter na gusto niyang gayahin. Habang inuumpisahan na ng konseho ang forced teleportation ay ipinaalala ng isa sa mga ito kay Oliver na kailangan nilang akuin ang responsibilidad na ito. Kaya nagreklamo kagad sila Anneli dahilan para lalo lang madismaya ang mga miyembro ng konseho na tinatawag pa nila ang kanilang sarili na Heroes Party. Itinuro naman ni Orhan kay Sofia ang parallel construction o ang kakayahan na lumikha ng dalawa o higit pang spell ng sabay. Naisip ni Sofia na parang mahirap itong gawin pero sinigurado sa kanya ni Orhan na makakaya niya din ito. Sa katunayan ay may ibang caster umano ang nakakagawa ng 12 spell ng sabay-sabay. Sobrang napaka-importante ng parallel construction lalong-lalo na sa mga lower floors dahil maraming halimaw na dito ang hindi na tinatablan kahit pa ng special rank magic. Isa pa ay mapapaikli din niya umano ang oras sa pagitan ng bawat atake kung gagamit siya ng parallel construction. Iminungkahi ni Orhan kay Sofia na magpaturo ito sa mga elders sa Silver Rabbits o kaya naman kay Selma. Pero mas gusto ni Sofia kung si Orhan umano ang magtuturo sa kanya. Bagamat walang problema dito si Orhan ay naisip niya din kagad ang magiging reaksyon ni Selma. Ilang sandali lang ay naihanda na ang forced teleportation spell at hinihintay na lang nila na mapuno ito ng mana. Sakaling ma-activate na ito ay inatasan ng Guildmaster ang Heroes Party na talunin ng Black Dragon. Muli na namang nagreklamo sila Derek at Anneli sapagkat hindi pa umano sila nakaka-recover pero hindi naman nagdalawang isip si Luna na sundin ang utos ng Guildmaster. Nang makita na nila Orhan ang boss area ng floor 40 ay sinabihan ni Selma ang mga bagong recruits na manatili muna sa safe zone habang nilalabanan nila ang floor boss. Gusto ni Orhan na manood sila Sofia dahil magandang pagkakataon nito para makita ng mga ito kung paano sila makipaglaban. Nang maghahanda na sa pag-atake ang halimaw ay mabilis na kumilos si Orhan para punteryahin ang binti nito kaya naalala ni Caroline ang itinuro sa kanya kanina ni Orhan o ang active defense. Sobrang namangha siya dito at ito talaga ang klase na defender na gusto niyang maging. Pagka-atres ng halimaw ay may nakahanda na din palang spell si Orhan para ma-corner ito. Dito na din nagsimulang kumilos sila Selma kaya nakita ni Sofia na kaya pala ng kanyang ate na pagsabayin ang 5 spells ng sabay-sabay. Dahil sa kanilang pagtutulungan ay mabilis lang nilang natalo ang halimaw. Base sa naging takbo ng labanan ay naintindihan na nila Logan ang mga itinuro sa kanila kanina ni Orhan. Wala man lang ni isang atake ang nasayang kaya nakita nila kung paano kumilos ang isang advanced party. Habang pabalik na ang Heroes Party sa dungeon ay natanong ni Oliver si Luna kung bakit hiniling nito sa Guildmaster na unang kunin ng mga adventurers sa floor 40 to 50. Ayon kay Luna ay malaki ang posibilidad na andito sila Orhan at kailangan nila ang tulong ni Orhan para talunin ang Black Dragon. Nang makaharap na nila Orhan ang boss ng floor 50 ay napagpasyahan ni Selma na paunahin muna sa pag-atake dito si Orhan. Matapos marinig ni Orhan ang rason ni Selma ay naghanda din siya kagad. Akala nila Bernard ay mahihirapan si Orhan na mabasag ang shell ng halimaw ngunit gamit ang orihinal na spell ni Orhan na tinatawag niyang impact ay madali lang niyang naputol ang isang sipit ng halimaw. Dahil dito ay hindi na din nagsayang pa ng oras sila Selma at dali-dali nilang tinapos ang halimaw. Sa pagtatapos ng expedition ay tuwang-tuwa silang lahat sa naging resulta. Ngunit ilang sandali lang ay bigla na lang may naramdaman si Orhan. Dito na nagpakita sa kanila ang Black Dragon na siyang